Guys, welcome back to our YouTube channel at andito yung isang aking kaibigan ko na nung nakarambar ko nagsama kami at ngayon ay nagsama na naman kami ulit, no? At mayroon akong tanong sa ating kaibigan na simpleng tanong lang at kung paano siya napunta sa barko at minimithi niya ba to na magiging isang marino na katulad namin na kami mga bitiranong marino. Doy! Isang tanong, Doy. Sumpisa tayo. Sige. At dream mo ba, Doy, na magiging isang marino? Actually, nung bata pa ako, hindi ko pinangarap maging seaman kasi sa mahal pa yung gastusin sa pagpaaral ng pagiging seaman. Yung pinangarap kong bata pa ako, maging pulis. Pulis. Oo. Kuha natin yung ating tagimat. After nun, nakatapos ako ng elementary. Nang nag-high school ako, hindi na ako yung pag-aaral ko kasi bata pa ako, napasama na ako sa barkada. At 12 years old, 13 years old ba, napasama na ako sa barkada. Hindi ako, paputol-putol ako mag-aaral ng high school. Hanggang naging third year high school lang ako. Hindi ako nakagraduate ng high school. Third year high school lang ako noon. Nang nagkaedad na ako, mabot na ng 20 years old ako, naisip kong makapagtapos ng high school. Kahit medyo matanda na ako, bumalik ako sa pag-aaral. So, tinapos mo talaga yung pag-high school mo? Tinapos ko. Kasi wala ko sa iba. Naiingit ako sa iba, sila tapos na, kahit ikaw high hindi school lang, pa. makapagtrabaho naman lang. High school grad. Ako, undergraduate ng high school. Pinilit ko. May nalaman akong open high school dun sa Tacloban. Kasi after Yolanda, Tagaliti man ako, nagbigay ng Red Cross ng scholarship. So, naka-avail ka ng scholarship na binigyan ng Nakabil ako Red sa Cross? nakabil ako sa amin, sa barangay. Sa Bali, scholarship. isa akong natanggap makabigyan ng scholarship. Kapag-aral ako ng TISDA kahit hindi ako graduate ng high school doon sa Tacloban. Okay. Nung napunta ko sa Asian Development Foundation Tibet, tapos ko ng TISDA doon, may inoffer sa akin, may inoffer doon na yung hindi daw graduate ng high school, pwede makagraduate dito, open high school. Yun, nag-enroll ako. So, natanggap ka at Natanggap ako. Pumasok ako open high school. Yung klase ko, every Saturday, pabalik-balik ako, Tacloban hanggang MacArthur. Medyo natatagalan ako. Kasi step by step, yung ginagamit ko module, maraming module. Habang nag-isang taon na ako sa open high school, kasi third year high school lang, kailangan matapos kong third year high school. Tapos, noon, natapos ko yung module ng third year high school, second step ko, sa fourth year naman bago ako mag-graduate. Tapos noon, sabi ko, tagal. Minsan walang budget, pang pumasahe pa ng Tacloban, makakain pa. May nalaman ako doon sa taga doon sa amin, nagtuturo siya ng ALS. Sabi ko, pwede ba ako mag-take ng exam ng ALS? Sabi ko, hindi, kailangan ka pumasok. Hindi, nag-aaral ako ng open high school. Sabi ko, gusto ko lang mapag-take. Sabi ng kuwang ko, sabi ng teacher ko doon sa Tacloban, kung natatagalan ka dito, try mo mag-take ng ALS. Pag makapasa ka ng exam, automatic makaka-graduate ka. Nagsubok po ako mag-exam ng ALS kasi undergrad ako. Sabi ko, nagpaalam muna ako dun sa Asian. Sige, pag makapasa ka, sabi ng principal dun, pag makapasa ka, hindi ka na magpapatuloy dito. Pag hindi ka makapasa, balik ka. At least dalawang choice mo. At least may option ka. Oo. Tinubukan ko mag-take ng ALS. Nagkapasa ako. So, hindi na ako nagpatuloy dun sa Tacloban. pero nagpaalam ka rin sa Asia na nakapasa ka and then
para makapagpatuloy ka doon sa ALS. Hindi, isang nag-tick lang ako sa ALS. Mhm. Isang tick lang yun. Mm. Nakapasa ako. Punta ko ng Asian, sabi nang, huwag ka na, okay na, huwag ka na magpatuloy kasi high school graduate ka na, kapasa ka ng ALS. Oo. Matagal-tagal yung balik. Acceleration yan, di ba? Mm. Acceleration test yan. Nung nakatapos na ako ng ALS, noon, tapos may certificate na ako sa in situ. Wala pa sa isip ko magtrabaho. Banjing-banjing mo na. Banjing-banjing muna. Paano ko, na kasama ko sa barkada. Balik ulit sa barkada. Balik ulit sa barkada. Wala talaga may dudot na maganda sa buhay yung barkada, no? Yung napasama ko sa barkada, doon talaga na parang yung isip ko, parang wala ka na ba kung isip na kinabukasan kasi nandun na lahat eh. Yung good time lang palagi, yung Hanggang ano mo. napasama ko sa masamang bisyo. Napasok ka ng drugs. Napasama ako, naging runner ako. Tapos inom din. Nga pala naalala ko pala na natokang ka, no? Hindi ako natukang, surrender ako. Surrenderista ka pala. Surrenderist ako. Surrenderist ka pala. Hindi ka natokang, sumurrender lang. Nung nadakip na yung kaibigan ko, doon ako Voluntary ka. Doon ako nagsip na mag-surrender kasi sabi na ko na baka ako daw isunod na ulihin. Si Duterte, bagong ko pa lang si Duterte noon. Bagong war on drugs yan. diba, nag-eleksyon May, tapos umupo siya July. Oo. Tapos nagsimula agad yung Tokang na. surrender ako noon. O plantokang yan, di ba? No? Parang ganun. Gusto ko magbago. Gusto ko bago yung buhay ko. Nag-surrender ako. Para malinis yung pangalan ko. Para mapatunayan ko rin na Nagbagong buhay ka. Tapos ng pag-surrender ko, yung isa kong matalik na kaibigan, magaling siya mag-gitara. Nagigitara siya sa simbahan. Gitara. Hinaya niya ako magsimba. Sabi ko, sige. Nung nagsimba na kami, sumama ko sa kanya, parang nainganyo ako doon kami kasi mo po sa mga choir. Hanggang babalik-balik kasi ba, hanggang nakakuha kaming dalawang choir. Siya nagigitara, ako kumakanta. Hanggang naging choir ako sa simbahan. Tapos noon, hanggang naging close ko yung pare doon sa amin, sa MacArthur, yung dating pare doon, si Amadeo Corpus Albero. Nung medyo matagal na ako doon, may binigay siya sa akin na oportunidad. Sabi niya, gusto mo mag-aral. Sabi ko, pag tapos ng high school, or tapos ng ALS, or basta tapos graduate ng high school, sabi ko, pwede ako dyan kasi graduate naman ako ng high school. Doon lumapit ako sa pare, sa Padre Amadeo, na gusto ko padre na mag-aral sa yung ino-offer mong sa Maynila, sa Makati, sa Don Bosco. Doon nakapag-aral ako ng Don Bosco. Nang punta ko ng Don Bosco, doon mahawak pa rin sa akin yung mga pare. Doon ako nakatira sa Don Bosco. Monday hanggang Friday yung pag-aral ko. Pag Saturday, Sunday, tumutulong ako doon sa mga gawain sa Don Bosco. Nag-church kami, kung ano lang. Minsan sa kusina, tumutulong ako sa chef cook doon, kung ano lang. Hanggang natapos. Voluntary. Yung lang sukli ko sa kanila, kasi libre ako lahat doon. Tuition fee, pagkain, tirahan. Hanggang natapos ko ng pag-aaral. Tapos yung pag-aaral, nag-graduate na ako, tapos nag-OJT na ako. Nag-start na ako ng OJT sa Evergreen, sa Paranaque. Magdadalawang buwan pa lang ako doon, biglang nag-pandemic, nag-lockdown, putol yung OJT ko, sabi ko, mahirap to. Nag-June, Sikyo, umuwi ako sa amin kasi may nakakuha na ako ng travel pass. Nang pauwi ako sa amin, sa Leyte, Cartor, na-quarantine ako. At doon, nakilala ko yung pinakamamahal ko.
nagkaroon kami ng anak. Minsan, yung unang pagkasama namin, minsan di maganda, nagkarating sa mga hindi pagkakaunawaan. Hanggang naisip ko, gusto kong sumubok, mag-apply. Kahit wala pa akong company nun, sumubok lang ako. Talagang talagang... Oo, ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa mga may experience. Sabi, kumuha ka ng passport, kumuha ka ng Siemens book. Yung kumuha ko ng passport. Yung pangalawa, nag-training ako. Wala pa akong company nun, wala pa akong backer, wala ako kahit sino. Sumubok, kunuha ko muna yung mga dapat kunin. Yung mga requirements Oo, talaga. na nakagkuha na ako ng training sa Tacloban, dun sa NMP, sa National Maritime Polytechnic, sa may San Juanico, sa may Cabalawan yun, sa Tacloban. Nakakuha na ako ng basic training, doon na ako nakakuha ng Siemens book. Pagkakuha ko ng Siemens book, kuha ulit ako ng isang training. Sabi, kailangan 4 yung kunin mong training. Pero wala pang company yun. Inuna ko lang ba? Kinuha ko mo. Pangalawa kong training, bali nakakuha ako ng 4 na training sa NMP. After nun, doon, nagsubok-subok ako mag-apply sa online. Habang may mga shipping, nagjo-join ako. Hiring shipping company, hiring Sa Facebook. o sa Facebook. Join. Hanggang may nagpo-post na hiring. Doon, nag-try akong mag-comment. Sir, available po yun. Hanggang yung isang staff sa Senator Crowing, si Sir Biner Radato, salamat. Si Adato. Ikaw yung tumawag sa akin. Kung hindi sa'yo, Sir Radato, iwan ko lang. Kung hindi mo Mabait ako, yun. Saludo kung hindi ko. mo ako pinapunta ng Senator, pinag-report, wala sana ako dito ngayon. Iwan ko kung nasaan ako ngayon. Kaibigan ko si Sir Adato nga pala. Shout out sa iyo, Binir Adato. Sir Binir Adato. Radato, Shout out salamat. sa'yo. Kahit nasa ibang agency ka na, sa ibang company, saludo kami sa iyong kabaitan. Marami kang natulungan. Then, so, pagkatapos ng doy, Sinabi ko, ito sir, ito lang po yung may bibigay ko. So, wala akong experience wala akong experience sa onboard, wala pa akong experience wala pa akong service. Kahit sa land base, yung experience ko, yung cyber green lang, hindi pa natapos. 2 months. Yung OJT ko lang yun, ito lang po yung, saka yung mga certificate ko sa Dumbos ko, yun lang yung pinakita ko. Sabi, sige, titingnan ko lang. Sabi ni Sir Biner sa akin, titingnan ko kung mag-proban ka ng principal. Sige sir, salamat sir, maghihintay ako. After 2 weeks siguro yun, after 3 weeks back, bilang tumawag sa akin si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace, yung taga-Senator Croy, salamat Ma'am Grace. Tumawag siya sa akin, sabi ko, Misagal, report ka sa opisina. Ma'am, pwede po ako po ma'am, sa Lunes na ako mag-report kasi maghanap ako ng pamasahe. Kasi nandito ako nga sa Leyte, may malayo. O nangarap ako ng pasahe, nangutang ako. Nakapunta na ako ng Manila, isang araw ang biyahe, nagbas lang ako. Tapos kung mag-report, nakapunta na ako ng Manila, nag-report na ako. Tinanong ako ni Sir Biner, ganun-ganun. Anong experience mo, ganun. Kinuha yung mga papel ko. Kinuha yung passport ko. Yun, bumalik ako sa amin, umuwi. Sabi ni Sir Ben, wait ka lang kasi ang tawag doon sa principal, forward ay papasa yung ano mo. ipapasa kung ma-accept ko ng principal. After 2 weeks siguro yun, biglang tumawag ulit si Ma'am Grace sa akin for medical. Sabi ko, medical, sure na siguro to. Parang nabuhayan yung loob ko. Ito nata yung katuparan ng mga pangarap ko. Saka ito na yata yung magtatanggal sa hirap sa buhay, sabi ko. Yun, nagpag-medical ako. Tapos noon, nag-training ako ng Gigamare sa Subic. After ko mag-training ng Subic, binakuha ko ni Ma'am Larissa ng US visa. After 1 week, nakasampa ko ng San Francisco, kaya doon tayo nagsama. Ibig sabihin, naunahan mo pa yung si Ding ba yun, yung pinalitan mo rito? Kasi Kabats Pro yun eh. Oo, Kaya Kabats ni Pardo, di ba? Oo, Kabats ko yun. Ibig sabihin, nauna ka pa sa kanya kasi Nauna ako sa unang kanya. sakay pa lang niya yun eh. Nauna ako sa kanya. So sabay kayo ni Pardo. Sabay kayo may Pardo. Kabats din kayo ni Pardo doon sa Gigamari. Sabay.
Pangalawa, hanggang ngayon, pangalawa ko na ngayong sampa. Mm. Salamat, Senator, kasi kung hindi sa inyo, At least, hindi nagkaroon ako ng binigyan, kahit wala akong experience, yun hindi ako hindi ako tinanggap. Siguro, iwan ko kung nasa na ngayon, baka nandun lang kami sa amin. Oo, kasi maswerte talaga kayo kasi alam mo kung bakit. Ako, graduate ako at may backer pa ako doy. May backer pa ako, no? Then, talagang yung opisina pa mismo, panay sa akin, kilalang kilala ko doon. Pero ang hirap doy, umabot pa ako ng parang taon, no? Lagpas taon pa yun bago ako nakasampa. May backer pa ako. Pero samantalang sa'yo ba, so, ganun talaga yung buhay. Alam mo, Mayor, yung pinaka-number 1 kong backer na ako, yung pinaka-number 1 Yung sa kong taas. backer yung sa taas. Yung sa Kasi taas, kung hindi sa oo. kanya, hindi ako Oo. mapunta Totoo rito. yan. Kasi kung wala Kahit- siya, iwan ko lang. Totoo yan, kahit ilang kapitan pa. ilang Sabi chief daw, engineer. kung kayong may advice ko lang po sa mga siperos dyan na gustong